Mahigit 4 na po ang namatay matapos masunog ang isang residential building sa Kuwait. Ang naturang gusali puno ng mga overseas worker at kabilang sa mga sugatan ang 2 Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Nagngangalit na apoy ang sumalubong sa mga bumbero nang rumisponde sa sunog na yan sa Kuwait kahapon ng umaga. Kasabay ng malaking apoy ang pagbuga ng makapal na usok. Habang nasusunog ang gusaling yan na tinutuluyan ng mga overseas worker. Kanya-kanyang likas ang mga nakatira. Ang ilan sa mga nakatakas humiga na sa kalsada dahil hirap makahinga. Ang iba namimilipit sa sakit matapos malapnos ang balat. Pero dahil mabilis kumalat ang apoy, marami ang natrap. Dahil di na makadaan sa entrance, may mga tumalon pa mula sa mga bintana ng gusali. Sinubukan ng mga bumbero na sagipin ang mga natrap pero naging mahirap ito para sa kanila. Di bababa sa 49 na foreign workers ang nasawi sa sunog. Karamihan sa mga biktima, pawang mga Indian. Dose-dose na rin ang sugatan pero patuloy pang kinukumpirma ang eksaktong bilang. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kabilang sa mga nadamay ang 2 Pinoy. Pareho raw silang nasa kritikal na kondisyon at nananatili sa intensive care unit. Base naman sa pangunang investigasyon, sobra-sobra ang bilang ng mga nakatira sa nasunog na gusali. Inaalam pa ang pananagutan ng may-ari nito. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Secretary Cacdac, magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Ruth, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga din po. Secretary, pakibigyan po kami ng update dito sa 2 kababayan natin na nasa ICU pa matapos itong sunog at saka may iba pa po bang mga Pilipinong naapektuhan? Ayon sa ulat na natanggap natin mga alas 10 ng gabi kagabi, ay may mga 11 OFWs na nando doon sa gusali na nasunog sa Al-Mangaf, Southern Coastal City sa Kuwait City. And sila ay nagtatrabaho para sa isang construction company. Ngayon, 11 OFWs, 3 are safe. 3 pa ay nasa ospital at ang alam natin, 2 dun sa 3 ay nasa critical na kondisyon, nasa ICU, kaya patuloy natin pagdasal ng kanilang kaligtasan. At 5 ay inaalam pa ang kanilang status, so subject to confirmation pa sa ngayon yung 5. Na-contact na po ba, Secretary, yung pamilya nitong mga biktima, lalo na itong 2 nasa ospital pa po, na nasa ICU, Yes, 3 yung nasa ospital? That's right. Na-contact na yung mga pamilya nila, and we, during the day, during this morning, we are contacting the families of all the 11 OFWs. May ibibigay po ba kayo na assistance para sa kanila? Sa ngayon, sa situation on the ground, ang pinaka-immediate and basic need is monitoring and making sure that the OFWs are safe in terms of their health and well-being at yung pagpapaabot alam sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa tamang panahon, papasok ang ating financial, humanitarian, and repatriation assistance. Of course, yung medical parating nato doon. Kaya katuwang din natin si Administrator Arnel Ignacio at ang OWA bilang attached agency ng Department of Migrant Workers. Secretary, balikan ko yung binanggit nyo na 5 Pilipino na inaalam nyo pa yung sitwasyon. So hindi naman po ito parang missing, baka mamaya pumunta lang po sa ibang lugar. Ano na po ba yung, na-clear out na po ba yung building? Sa ngayon, wala akong informasyon kung na-clear out na yung building, ano yung exact status from the Kuwaiti fire authorities. But we do know that yung 5 ay still subject to confirmation ng kanilang status. Marami na ang dinala sa ospital. Kaya nakikipag-ugnayan din tayo sa mga ospital. Hinahanap natin yung mga naging biktima ng sunog kasi more than 1 hospital ang pinagdalhan at inaalam natin yung status nila doon. Tapos hindi pa rin naman kilala yung or confirmed na ba yung nationalities nitong mga sinasabing namatay po?
Wala pa tayong confirmed fatalities and we hope it stays that way on the Philippine side. Yung mga announcements sa media, foreign media, ay particular sa patungkol sa mga nasawi regardless kung anong nationality nila. So, posibleng hindi Pilipino, and of course, pinagdadasal din natin yung mga nasawi, no? At nakikiisa tayo sa mga pamahalaan nila. Kaya ngayon ay inaalam pa natin exactly yung status ng 5. But 3 are safe, but 3 are hospitalized. That's 6 out of 11. At 5, during the day, hopefully, makukuha natin ang status nila. Pwede nyo na po bang pangalanan yung mga biktima o hindi pa, Secretary? Sa ngayon, hindi pa ito ang akmang panahon kasi we are still reaching out to their families. At nakikiisa tayo sa kanilang pinagdadaanan ngayon at yan naman ay standing order ng ating mahal na Pangulo to make sure that we are one with the families, we handhold the families through difficult times and we make sure that we assure them of our assistance. Huli na lang, Secretary, in terms of possible liability, yung posibleng cause po nitong sunog, may nakarating na po bang report sa inyo? Well, in terms of liability, nandun yung ating abogado nakahanda naman para tulungan tayong suriin ang sitwasyon. At darating sa tamang panahon. Sa ngayon, safety, rescue, paligtasan, at yung medical treatment at informing the next of kin ang top priority. It will come to a point and yes, we will inquire as to any possible legal implications or liabilities in this case. Maraming pong salamat kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.